Hello guys, welcome back to my channel para sa panibago na namang video. Ito po si Tips TV, magbabalik. At ngayon po mayroon po tayong bagong topic na tatalakayin. Mayroon po tayong isi-share sa inyo para kahit paano kumita po tayo. Ang video po natin ngayon, ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol sa airdrop. Airdrop na gagawin o airdrop na mangyayari ngayong July 5. So ilang araw na lang po, no? Ngayon, July 1. Ilang araw na lang po, medyo masikip na po ang ating chance na makakuha or makasali sa airdrop. Ang airdrop po na tinutukoy ko po, ito po yung airdrop ng Origin Dollar Governance na mangyayari sa July 5. So ngayon po, nandito po tayo sa announcement ng Binance, no? Ang sinasabi po ng Binance will support the Origin Dollar Governance airdrop for Origin Protocol holders. No? Ang magiging eligible po dito, ang mga qualified po sa airdrop na to, yung mga holders ng OGN token. No? So, kailangan nyo po magkaroon ng OGN token para makasali po kayo sa airdrop. Ang ipamimigay po dito sa airdrop na to ay OGB token. No? Ang requirements, kailangan mo mag-hold ng OGN. Okay, basahin natin itong sinasabi dito, no? Fellow Binanceans, Binance will support the Origin Dollar Governance airdrop for Origin Protocol holders. The final snapshot time will be determined by OGN team and take place between 2022 July 5:00 UTC, no? And 2022 July 12, 23:59 UTC. So, hindi pala po sa July 5 actually mangyayari yung airdrop, no? Bale sa July 5 ang start ng snapshot. Hindi pa nadidetermine kung ano yung eksaktong oras ng snapshot na gagawin nila, no? Pero ang snapshot na gagawin nila ay sinasabi between July 5 to July 12, no? Binance will take a snapshot of OGN tokens held by users once we are informed by the OGN team of the exact snapshot time. So, yun po. Kumbaga, aantayin lang ng Binance yung go signal ng OGN team para mag-take na ng snapshot, no? Pag nag-take man ng snapshot ang Binance, no? Kung sino yung mga OGN holders, yun lang po ang qualified sa airdrop. Yun lang ang makakatanggap ng airdrop. Ngayon, ano po ba ang pakinabang sa atin? Ano po ba ang pakinabang natin? Ano ba ang makukuha natin dito sa airdrop na to? Speaking of airdrop, ito po ay makukuha natin free. Ito po ay makukuha natin free. Yung token na yon, siyempre kung magkano yung value nung may ibibigay sa atin, ano na sa atin yun? Pinaka-bonus na natin yon, no? Hindi na natin kailangan bilhin yun, yung amount na yon, atin na yon, bibigay nila sa atin yon. Parang pinaka-incentives. Ngayon, yun nga lang, kailangan natin mag-sacrifice ng natin, puhunan, para pambili natin ng OGN token. Kasi hindi tayo mabibigyan ng OGB, yung pamimigay sa airdrop, kung wala tayong OGN. So, kailangan lang natin mag-hold ng OGN. Siguro sabihin natin at least 7 days ito. Or 5 to 12. 7 days. 7 days. Ngayon, ang risk lang dito, no? Ang risk lang dito, kung sa loob ng 7 days, bumagsak ang presyo ng OGN, yun ang risk natin dito. Pero sa mga natin dyan, sa mga trader na willing sumali sa airdrop na to, willing sumugal, no? Kasi parang sugal na rin yun, kasi mag-hold ka ng OGN. Ngayon, pagka tumaas ang presyo ng OGN, within 7 days, or after 7 days, edi double ang panalo mo. Kumita ka sa OGN, plus yung airdrop, no? Pero kung bumagsak ang OGN, yun yung medyo, doon, yung medyo risky. Yun yung risk doon. Pero sa mga traders, sa mga pumapasok ng pagtitrade, siguro naman alam na nila kung anong risk sa trading, no? So ito po, hindi po ito financial advice.
magsagawa din po kayo ng sarili niyong research para ma-inform po kayo kung ano yung mga risk about sa pagtitrade. No? Do your own research pa rin. At kung mag-i-invest po tayo, ang lagi ko pong sinasabi, invest only what you can afford to lose. Yun lang po. Kasi masyadong ano po talaga ang pag-i-invest. No? Masyadong risky. Kasi anytime, wala pong makakapagsabi, anytime pwedeng tumaas, pwedeng bumaba ang presyo ng token na ininvest natin. So anytime, pwede rin po tayong matalo, pwede tayong manalo. So ganun po ang doon. So ang distribution role, no, sa airdrop na to. Ito sinasabi, in order to be eligible to receive the OGB airdrop, the minimum amount of OGN held in each user Binance account must be at least 1 OGN. So kung mayroon kang 1 OGN, nag-hold ka ng 1 OGN, eligible ka na. Pwede ka na makakuha or pwede ka na mabigyan doon sa airdrop na yon. Pero, ang sinasabi dito, excluding those in pending trade orders. Kailangan, speaking of hold, dapat naka-hold lang. Hindi mo siya iti-trade. Kasi kung iti-trade mo siya at nangyari, nagsagawa sila ng snapshot, hindi po counted yon. Dapat naka-hold lang talaga yung token mo. Wala kang gagawin doon. Hindi mo siya iti-trade, hindi mo siya yung ita-transfer mo siya na pending ang pag-transfer, hindi pa successful, no? Pag nangyari po yung snapshot na yon, hindi po kayo qualified sa airdrop. So yun po ang requirements niya. Dapat naka-hold lang talaga yung OGN token. So at least 1 OGN pwede ka na makakuha doon sa airdrop or makakakuha ka na, mabibigyan ka na doon sa airdrop. Ngayon, ang ratio po ng bigayan is 1:1. Kung mayroon kang 1 OGN, bibigyan ka ng 1 OGB. So ganun po. O kung halimbawa mayroon kang 100 OGN, ang ibibigay sa'yo, 100 OGB ang matatanggap mo doon sa airdrop, no? After the project team completes the OGB token distribution to Binance, we will distribute OGB tokens to eligible users at a ratio of 1 OGN equal to 1 OGB. So 1:1 ang ratio. Kung gusto mo makasali dito sa airdrop na to, kung gusto mo makatanggap ng free na OGB token, kailangan mo lang mag-hold ng OGN token. Ngayon, 1:1 po ang palitan dito or 1:1 po ang bigayan. Kung mayroon kang 1 OGB or 1 OGN, meaning bibigyan ka ng or makakatanggap ka ng 1 OGB. What if mayroon kang 1 million OGN, ang ibibigay sa iyo is 1 million OGB. So ganun po, 1:1 ang ratio po. Ang price ng OGB hindi pa natin alam, depende po 'yan sa kung magkano ang initial price na ibibigay ng team, no? Hindi pa natin alam. So hopefully medyo maganda ang presyuhan nito para maganda rin ang sulit po ang pagsali natin sa airdrop na to. Dito meron po silang dito, yung note, meron silang mga paalala, no? Sinasabi dito, OGN and OGB will be having different utilities. The total supply of OGB is 4 billion. So 4 billion po ang total supply ng OGB. Doon po kukunin yung doon yung ipamimigay nila sa airdrop. OGN tokens that are pending deposits or withdrawals at the snapshot time will not count toward your origin balance. So yun po ang sinasabi ko kanina. Yung mga pending withdrawals, yung mga pending deposits or yung mga nasa trade siya, nasa pending trade order siya, hindi po siya counted as in OGN balance. So dapat naka-hold lang po. Please ensure you leave sufficient time for any deposits and withdrawals prior to the snapshot time range. So kung magde-deposit ka or magwi-withdraw ka, dapat lumabas ka doon sa between July 5 to July 12. Dapat lumabas ka roon. Pagpatak ng July 5, dapat ang token mo, ang OGN token mo ay naka-hold na. As in matutulog lang siya doon sa Binance. Wag mo siyang gagalawin within 7 days. Para sure na hindi makalampas yung itong airdrop na to.
no? 7 days. Sa mga siguro sa mga active traders diyan, no? Siguro wag tayo mag all in dito. Wag natin ilagay lahat ng asset natin dito sa OGN para makapag-trade tayo kahit papaano sa loob ng 7 days na 'yon. Kasi kung i-all in mo, bibili mo lahat ng OGN, so bali pending po ang trading natin. Hindi po tayo makakapag-trade. Tulog po ang tulog ang asset natin. Hindi tayo makakapag-trade within 7 days. Buti sana kung alam natin kung ano yung eksaktong oras ng snapshot, pwede nating after ng snapshot, mag-start tayo mag-trade ulit. Back to trading tayo. Pero hindi natin alam Ang sinasabi dito, between July 5 to July 12. So, kailangan antayin natin na matapos yung July 12 para sure na makakuha tayo ng airdrop. The snapshot will include the net OGN balances across spot, funding, margin, and earn wallets. Undistributed, yung mga naka-earn naman, nasa earn wallet naman, ito yung mga parang nag-i-stake ka doon. Undistributed OGN interest payment will not be included. So yung interest na yon, pagka nag-savings ka, ang interest na hindi pa na ibibigay sa'yo ng Binance, yung halimbawa mayroon ka ng interest na naipon doon, pero hindi pa na ibibigay sa'yo, hindi pa counted yon as balance mo sa OGN. No? Talagang ang balance mo ay yung nasa iyo na, nasa account mo na, nasa wallet mo na. OGN borrowed from margin, yung mga binaro lang natin sa margin, or OGN transferred to spot wallets from margin accounts will not count towards their drop threshold. Ito po ang mahalaga dito. For trading and listing of OGB on Binance, OGB will go through the same strict listing review process as Binance does for any other coin. Halimbawa, mayroon na tayong OGB, nakatanggap na tayo doon sa airdrop. Ang sinasabi po dito, hindi po automatically listed na po ang OGB dito sa Binance. Kumbaga, dadaan po rin po siya sa process sa review ng Binance kagaya ng mga dating ginagawa ng Binance sa ibang token. No? Pero nandun po ang chance na magiging listed po siya dito sa Binance. Malaki po ang chance kasi sinuportahan po siya ng Binance yung airdrop Malaki po ang chance na magiging listed siya dito sa Binance. Pero ang sinasabi po dito, supporting this airdrop does not guarantee the listing of OGB. So, yun pong sinasabi, hindi po ginagarantiya na automatic listed po ang OGB dito sa Binance. Pero para sa atin, sa pag-estimate lang natin, ang chance po na maging listed siya sa Binance is mataas po. Binance does not guarantee any listing as per its internal policy. Yun po kasi ang policy ng Binance, sinasabi, no? Kailangan talaga dumaan sa masusing pagsusuri at yun po ang kagandahan sa Binance. Kasi ang Binance, ginagawa po nila ang lahat ng makakaya nila para pumili ng mga high quality tokens. Kumbaga yung mga token po na medyo tagilid po ang quality ay hindi po pumapasa sa Binance yan. So yun po ang kagandahan sa Binance. So yun lang po, no? Sa madaling salita, kung gusto po natin makasali dito sa airdrop na to, kailangan po natin mag-hold ng OGN token. Tapos, ang ibibigay po sa atin sa airdrop ay OGB. Ang bigayan po, ang ratio po ng bigayan ay 1:1. Kung mayroon po tayong naka-hold na 1 OGN, ang matatanggap po natin sa airdrop ay 1 OGB. No? At least 1 OGN daw ang requirement. Ang minimum na i-hold natin, at least 1. Kung decimal lang po ang OGN natin, hindi po tayo makakatanggap. Yung mga pending withdrawal or deposits, hindi po qualified or hindi po counted as a balance. No? Tapos yung mga nakatrade siya, hindi po siya counted. So, ang kailangan po natin gawin, once na mag-hold ka ng OGN token, panatilihin po nating naka-hold lang siya between July 5 to July 12. So, yun po, no? Ngayon po, i-check po natin ang price ng OGN para ma-estimate po natin kung ilan yung pwede natin i-hold. Punta tayo sa ating Binance Trade. Hanapin po natin ang token na OGN. OGN. Dito tayo sa BUSD.
Sa ngayon po, ang current price po ng ng OGN ay 0.2536 BUSD, which is equivalent po sa 13.97 pesos ang isang OGN token. Now, kung binabalak mo mag-invest, kung magkano lang po ang kaya natin sa mga gustong makasali dito sa airdrop, kung magkano lang po ang kaya natin na budget, yun lang po ang i-invest natin. Yun lang po ang ibilid natin sa OGN. Huwag po tayong mangutang, huwag po tayo manghiram kung saan-saan, lalo na yung may mga interest para makasali lang dito sa airdrop. Huwag po. Yun po ang lagi po natin sinasabi. Huwag tayo mangungutang para mag-invest dito. Mag-invest lang po tayo kung ilan or kung magkano yung kaya nating mawala. Kasi anytime po, pwede pong mawala ang ininvest natin dito. No? Kasi masyadong masyadong risky po talaga ang pag-i-invest. Lalo na dito sa cryptocurrency. May tendency po na sa isang iglap lang, biglang bumaba ang value ng token. Sa mga gusto po makasali ng sa airdrop ng OGB token, mag-invest lang po tayo ng OGN, bumili tayo ng OGN, tapos i-hold lang natin siya between July 5 to July 12 para maging qualified tayo sa airdrop. So sana po nakatulong sa inyo ang video na to. Maraming salamat po. Kung bago ka lang sa aking channel, paki-subscribe na lang po para sa mga susunod natin na gagawin na video ay makakarating din po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you for watching.